Habang palapit sila sa bulwagan kung saan gaganapin ang painting exhibit ni Aslan, ay napansin ni Malka ang ilang mga bisita na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung sa kanya lamang o pati sa kanyang tatlong kaibigan. Halata sa mga mata ng mga ito ang admiration kapag iningitian at tinatanguan siya. Nagtataka siya dahil simple lang naman ang damit na suot niya. Isa pa hindi naman niya kilala ang mga ito. Babaliwalain na sana niya yun, subalit nagulat siya nang may bumati sa kanya. "You're more beautiful in person," nakangiting sabi ng may edad na babae. Kilala niya ito dahil asawa ito ng isang congressman. Pinilit niyang ngumiti at nagpasalamat dito, kahit hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Ano ba ang nangyayari at para siyang celebrity, kayong halos wala nga siyang kakilala sa mga taong nakakasalubong niya. Bakit parang celebrity kung tatuhin nila ako? Naisatinig niya kay Ginger na nasa kaliwa nita. Ngumiti ito ng makahulugan. "Find out for yourself, my dear." Anito sabay kindat sa kanya. Siya namang paglapit ni Tenzin, Alaric at Iman, kaagad na binati siya ng tatlong lalaki. "Kanip na pa namin kayo hinihintay." Ani Tenzin sa asawang si Ginger. Lumapit naman ang huli at niyakap sa braso ang asawa. "Ang tagal kasing magbihis ni Malka." Sagot nito, "Mabuti na lang at naisipan namin siyang puntahan dahil wala palang balak na pumunta rito." Pakaramdam niya ay na out of place na siya dahil may kanya-kanya ng partner ang tatlong kaibigan. Nakaramdam tuloy siya ng inggit. Kailan kaya siya makakahanap ng lalaking magmamahal din sa kanya ng lubos? Niyaya na siya ng mga ito sa loob ng bulwagan. Mas maraming tao sa loob at napansin niyang karamihan sa mga ito ay nasa larangan ng politika. Nakita rin niya ang kanilang publisher na si Ma'am Sonja. Kasama ito ang ilang illustrators ng kumpanya. Naroon din si Rima at may kasama itong lalaki na mukha nito. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Isang tao lang ang gusto niyang makita ng mga oras na iyon. Si Aslan. Kahit itinatak na niya sa kanyang utak na ayaw niyang makita ito, sa kaibuturan ng kanyang puso ay gusto niya. She misses him very much and it hurts her to know na bigla na lang itong nawala sa kanya. Teka nga, kailan ba naging kanya si Aslan? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kailanman ay hindi ito naging sa kanya. Magkaibigan lang sila at tinutulungan lang siya nito. Siya ang damsel in distress na nakilala nito at inobliga naman ito ang sarili na tutulungan siya at hindi iiwan. Tingnan mo na nga ang mga paintings ni Aslan, Malka. I'm sure magugustuhan mo ang work of art niya. Itinulak na siya ni Paula. Kayo, nagtatakang tanong niya. Bago ka namin sinundo ay nanggaling na kami rito. Akala kasi namin ay susunod ka. Pero ilang oras na ang nakalipas ay hindi ka pa dumarating. Kaya naisipan naming sunduin ka na lang. Nakapamili na nga rin kami kung ano ang bibili namin. Sige na, mag-ikot ka na. O joke na rin ni Ginger sa kanya. Walang masabi si Malka habang iniisa niya ang mga paintings ni Aslan na nakasabit sa wall. Humanga siya dahil talagang napaka-artistic nito. He had a unique style. His works were dramatic and had rich intense colors. He even used his luminous colors in the shadows. Hindi lang simpleng paintings ang ginawa nito dahil napansin niyang gumamit ito ng landscape bilang background. Halos nasa gitna na siya ng tingin nang mapatitig siya sa isang painting. Napakasimple lang yun kung titingnan, pero iba ang dating niyon sa kanyang puso. Paano naman ay naalala niya ang araw na unang nakilala niya si Aslan, noong araw na tinulungan siya itong makatakas mula sa mga kamay ng kanyang masdrasta. Kung paano siyang nakabiti noon sa lubid habang nakahawak ito sa kanyang binti at inaalalayan sila. Parang ganon nga ang nasa painting. Lamang ay may kaunting pagbabago. Halatang nakabiti ng modelong babae ay nakahawak sa bewang nito ang kamay ng lalaki. Halatang inaalayan nito ang babaeng modelo. Holding your love. Iyon ang nakalagay sa pangalan sa painting. Nang balingan niya ang pinakamalaking portrait na nasa gitna, ay noon biglang umalpas sa kanyang puso ang pagkamangha. Siya ang babaeng nasa portrait. Para siyang nimpa na napapalibutan ng iba't ibang klase ng mga bulaklak sa gitna ng isang paraiso. Mahaba at alon-alon pa ang kanyang buhok sa painting. Pero ang mas nakakatawag pansin ay ang kanyang mukha. Hindi man tuluyang nakikita ang kabuuan niyon dahil naka-side view siya, ay mapapansin pa rin ang kainosentehan niyon. A provocative smile hovered about soft curves of her lips. Ang kanyang mga mata ay tila nang ngungusap kahit nakatingin sa ibang direksyon. A very mysterious mixture of sadness and longing. Para siyang kinilabutan habang nakatunghay sa nasabing painting. Pakiramdam niya ay siya mismo ang nasa canvas. Oh gosh, hindi niya alam na ginawan siya ni Aslan ng portrait. She was overwhelmed and thrilled at the same time.
Iyon marahil ang dahilan kung bakit sila pinagtitinginan ng mga tao roon. Na-recognize siya ng mga ito nang makita ang kanyang portrait. My queen, iyon naman ang nakalagay na pangalan sa portrait. Finally, I've come to know in person the model of this portrait. Napalingon siya sa pamilyar na boses na nagmumula sa kanyang likuran. I don't know what to say about this. Her voice died away. Napamulagat siya dahil sa pagkalito. As her conviction came to her that the man standing beside her was not Aslan. Mas maliit lang siguro ito ng konti kaysa kay Aslan, pero pareho ang profiles ng mga ito. Idagdag pa ang build ng katawan at lalo na ang mga mata. Iba ang kulay ng balat nito na may kaputian samantalang si Aslan ay may pagkatan. May pagkasnab ang dating nito samantalang si Aslan ay kulang dating. I'm sorry, pero hindi kita kilala. Nakakunod noong sabi niya. Ngumiti ito. I'm a mere Iskanyo, madam, but you can call me Mir. Dahil ito ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Hello, umiling ito at nginitian siya. I'm Aslan twin brother. Twin brother, maang naulit niya at kasunod niya ay ang realisasyon at ikaw yung engaged to be married. Tumango ito bago isinuksok ang kamay sa bulsa ng slak nito. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya napigilang mapasinghap. Wala sa sariling kinagat niya ang hintuturo. Nang ibingiba siya noong narinig niya mula kay Paula na si Aslan na engaged to be married. Naalala rin niya nung nasa ball sila. Hindi ba't Amir ang narinig tinawag ni Luanya kay at si Michi rin. Do you know a certain Luanya? Hindi niya napigilang tanong dito. She had to clear things up. Nagsalubong ang mga kilay nito. I'm sorry, but I got confused with your names. Ikinuwento na Rita nung nasa ball sila. Idinagdag na rin niya ang tungkol kay Michi. Luanya is my ex-girlfriend. Hindi ko alam na nagkita pala sila. Ni Aslan sa buhol. Malamang ay napagkamala niya si Aslan ako at ganon din si Michi. Paliwanag nito. Our family and friends call me Phil. Kailanman ay hindi siya tinawag na Phil dahil nagtanong si Per at baka malito ang mga tao. At nalito nga ako. Gusto sana niyang isatinig pero sinarili lamang niya. Kung ganon ay hindi nagsinungaling si Aslan nang sabihin ito sa kanya hindi talaga ito kilala si Ruana. Don't tell me na nabikti ka maka sa mukha at pangalan naming magkapatid. Madalas mangyari yan sa amin nung nasa college pa kami. Nagbago lang nung iniba ni Aslan ang looks niya. Dahil lang sabi niya, baka raw may ma-encounter siya na dating girlfriends ko na iniwan at pinaiyak ko. Mapagkamalan pa siya, pero bigla siyang nagpagupit at nagpahahit, kaya magkamukha na naman kami. Tumatawang pahayag nito. Naglahong parang bula ang bigat na nasa kanyang dibdib. Napalitan iyon ng matinding katuwaan. Pakiramdam niya ay napapalibutan siya ng maraming ilaw ng mga oras na iyon. Bigla ay nanabig siya sa muling makita si Aslan at makausap ito. I really don't know Aslan has a twin brother. I believe all along that he was you. My God, you look so identical. At akala ko nga ay siyang ikakasal na nakita ko sa dyaryo. Nasaktan ako dahil mahal ko na siya. Kaya nga wala akong balak na pumunta na rito dahil ayoko siyang makita na may kasama. Napangiwi siya at natigilan. Dahil yata sa sobrang katuwaan ay hindi niya napigilan ang sariling ibuko. Please don't tell Aslan what I've told you. Hindi niya alam ang tungkol sa feeling ko sa kanya. Nahihiyang pakiusap niya rito. Tumango naman ito. Honey, what are you doing here? Isang babaeng nagmamay-ari ng malambing na tinig na yun ang lumapit sa kanila. This is my beautiful and stunning fiancé. Halata sa boses nito ang pagmamalaki nang ipakilala nito sa akin ng babae. Honey, siya yung model ni Aslan. Honestly, I never knew she really existed. Akala ko ay imahinasyon lang ni Aslan nang gawin niya ang mga paintings na ito. Actually, hindi ko rin naman alam na ginawa niya ako ng portrait. Matagal na rin kami hindi nagkikita simula nung umuwi siya sa Isabela. Hindi niya sinabi rito na iniiwasan niya si Aslan dahil akala niya magpapakasal na ito. Oh, she was so stupid. Naging busy kasi siya na tapusin ang mga paintings niya. Nakipagkainamin naman sa kanya ang fiancé nito na naalala niyang Babes Montenegro ang pangalan. Nice to meet you, miss. Bago pa siya makasagot, ay may nagpakilala na sa kanya mula sa likuran. Mendez, she's Malca Mendez. Sumikdo ang kanyang dibdib. Kahit hindi niya lingunin ang nagsalitang iyon, ay alam niyang si Aslan iyon. I didn't know you could make it, Malca. I thought you have important things to do. Wika ni Aslan ng silang dalawa na lang. Nagpaalam na kasi ang dalawa. Sinundo ako ni na Paula sa bahay. Hindi niya sinabi nitong mula talaga siyang balak na dumalo. Kung hindi pala siya nakapunta roon, ay isang malaking pagsisisi ang mangyayari sa kanya. Wala pa siyang dapat na ipagmukmuk at ipagluksa.
Nang mga oras na yun, ay gustong-gusto niyang yakapin si Aslan. Kung maaari nga lang ay halikan din niya ito. Gusto rin niyang humingi ng paumanhin dahil sa ginawa niyang pag-iwas dito. Kailan ka pa dumating? Naisipan niyang itanong dito. Pasensya ka nang kung hindi kita nakakausap kapag tumatawag ka sa akin. Nahihiyang sabihin ang totoo rito. I arrived a week ago at okay lang dahil naging busy rin naman ako sa paghahanda para sa exhibit kong ito. Matamlay na sagot nito. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, ay napansin niyang walang kasigla-sigla ang mga iyon. So do you like my paintings? Humarap na ito sa malaking canvas na sa harap nila. Iyon ang portrait niya. Yes, very much. Hindi ko akalain na isa ako sa mga modelo mo. Why didn't you tell me about this? Nagkibit balikat ito. To surprise you, maiksing sagot nito. Matutuwa sana siya sa sinabi nitong iyon. Subalit tila walang kaimumisyon ito nang sabihin nito iyon. Nagkamali ba siya sa kanyang napansin dito? Siguro ay namalikmata lang ako. Ibinalik niya ang kanyang kasiglahan. Yeah, I was surprised, Iceland. Ay napakaraming surprise ang nangyari sa akin sa araw na ito. My God, you didn't tell me you have a twin brother. Muli siyang tinapunan ng tingin ito. May nabanaag siyang galit sa mga mata nito. Napaurong siya dahil ngayon lang niya nakitang gano'n ito. Nagtagis ang mga bataan nito. What's so special about it? Is it important to you? Do you care about my family? And do you care about me? Napanganga siya. Why? He seems so cruel. Sigaw ng kanyang isip. Parang may mali sa nangyayari. Bakit tila malamig ang pakikitungo natin sa kanya? Bakit galit ito sa kanya at hindi niya maintindihan? Anong kasalanan ang nagawa niya rito? Parang nadrain ang utak niya sa sunod-sunod na katanungang iyon. Bakit parang galit ka sa akin? Tuluyan ang nawala ang kasiglahan at katawaan niya. Napalitan na iyon ng takot, pagkagulat at pagkalito. Hindi ka agad umimik ito. Naroong ibukan nito ang bibig subalit malirang itinigon. Hindi kita maintindihan. Sabi pa niya na hinawakan ang braso nito. Subalit kaagad ni pinalis nito ang kamay niya at dumistansya ito sa kanya. Because you are so stupid with your principle and ideas when it comes to love, Malka. Wika nito. Pinangaralan mo ako tungkol sa pag-ibig noon at sinunod ko yun. Bakit hindi mo subukang pangaralan naman ang sarili mo ngayon nang sa ganun ay mauntog at magising ka sa isang katotohanan? Maring sabi nito at siya kasi iniwang nakatulala. Naubos na yata ang lahat ng mga luha ni Malka nang makauwi siya sa kanila. Umalis siya sa painting exhibit nang hindi nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Hindi na kasi niya makayanan ng sakit na idinulot ng ginawa ni Aslan sa kanya. Hindi niya talaga maintindihan kung ang lalaki pero alam niyang galit sa kanya sa hindi niya malamang kadahilanan. Pakiramdam niya ay doble-doble ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yun. Mas masakit kaysa nung inakala niya ito ang ikakasal. Nang tumawag ang kanyang mga kaibigan sa cellphone niya, ay hindi niya sinagot ang mga yun. Sa halip ay nagpadala lang siya ng message para sabihin na sa bahay na siya. Hindi na rin siya nagpaliwanag para hindi na humaba pa ang usapan. Oh, get up! Ginger! Nabiglang sambit ni Malka nang mapagsino ang nagtanggal ng kumot niya at pilit siyang pinatatayo. Anong ginagawa mo rito at anong oras na ba? Itinirik nito ang mga mata at saka sumalampak sa kama. It's only 2 in the morning. Kinulit ko si Tens na puntahan ka namin dito. Dahil hindi ako makatulog sa kaiisip kung bakit bigla kang nawala ka sa painting exhibit ni Aslan. Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag namin. Tapos hindi ka pa nag-explain sa mga text mo kung bakit basta na lang umuwi. Ano ba talaga ang nangyari? Gusto niyang tapikin ang no dahil pakiramdam niya ay nahilo siya. Nabigla siya marahil nang gisingin siya ito. My God, you look terrible, Malka. Saad pa nito nang makita ang kanyang namumugtong mga mata. We were so worried. Tinanong nga namin si Aslan kung nagkita na kayo at kumilimlim ang kanyang mukha pagkarinig niya. Sa pangalan ng lalaki. Oh, I hate him. Bulalas niya. He called me stupid because of my principles and ideals when it comes to love. Tapos sabi pa niya sa akin, subukan ko naman daw pangaralan ng sarili ko para magising ako sa katotohanan. My God, what's so stupid in falling in love with him? Bakit kailangan kong pangaralan ng sarili ko? Dahil ba mahal ko siya? Dire-diretsong sabi niya. Wala na siyang pakialam kung umamin na siya. Basta gusto niyang may mapagsabihan man lang ng nasa loob niya. Kumislap ang mga mata ni Ginger. Really? You love him? Nangingiting paniniyak nito. Pero sinabi mo na ba kay Aslan na mahal mo siya? Umiling siya. Bakit naman niya gagawin yun? Galit nga siya sa akin at hindi ko naman alam kung bakit. Kung ang rason niya hindi ko sinasagot ang mga tawag niya nun, inaamin ko naman na kasalanan ko. I jump into a wrong conclusion. Pero masisisi pa niya ako. Hindi ko naman alam na may kakambal siya. Wala siyang sinabi.
At dahil sa katangahan ko na rin, ay nagkamali ako ng dinig sa pangalan nilang dalawa. Pagkukwento niya, hindi ka kasi nagtatanong sa amin, tapos deny to death ka pa sa feelings mo sa kanya. Nilabian niya ako. Pero alam mo, mahal ka rin ni Aslan. Siguro nagkaroon lang kayo ng misunderstanding. Hindi mo man lang ba ina-analyze ang mga ginagawa niyang tulong sa'yo? He's helping me dahil nakokonsensya siya sa nangyari nun sa akin. Walang emosyong sagot niya. Sunod-sunod na iling ang ginawa nito. For me, that's a stupid answer. Kung hindi ako nagkakamali, lahat ng oras ni Aslan na pupunta sa'yo noon, ang tiyaga niya nga. Gumagawa siya ng paintings, may trabaho siya sa publication, pero may oras siya sa'yo. Wala namang lalaki ang nagawa ng bagay na tulad ng ginagawa sa'yo ni Aslan. Kung ako ang tatanungin mo, ikaw ang naging inspirasyon niya sa painting exhibit niya. Yes, he was planning to have that exhibit, but not this one. Inayos na nga rin niyang problema niya sa kanyang daddy. Aniyang binanggit pa ang pag-uusap nila sa telepono ng lalaki noon. Nag-flashback sa isip niya ang ipinapakitang sweetness ni Aslan sa kanya ng mga panahong iyon. See, Aslan is so damn in love with you. Your portrait is also one of the evidence. Ginawa pa niyang main attraction niya sa exhibit niya. Baka may nasabi ka sa kanya na hindi mo alam, ay nasaktan pala siya. Hindi lang siguro kayo nagkaintindihan, kaya bigla siyang nagalit. If I were you, puntahan mo si Aslan para magkaintindihan kayo. Kagabi nga ay naglalaro rin siya nang bigla ka na lang nawala. Pakiramdam ni Malka ay napakabagal lang magpatakbo ng driver ng bus na sinasakyan niya. Gusto niyang lapitan ito at sitahin na hindi sila nakasakay sa karo ng patay. Inip na siya dahil gusto na niyang makarating sa kawayan ni Isabela. Panay ang buntong hininga niya kaya nagtataka na marahil ang dalagitang katabi niya sa upuan. Kaninang umaga ay tinatawagan niya sa cellphone niya si Aslan para makapagpaliwanag siya. Subalit ang kapatid ang nakausap niya dahil iwan ni Aslan ang cellphone ito. Sinabi ng kakambal na sumama si Aslan para ihatid ang mga magulang ng mga ito na umuwi sa Isabela pagkatapos ng painting exhibit. Habang nakikipag-usap siya ay hindi na rin napigilan ng sariling magsabi rito ng kanyang sama ng loob. Wala na siyang inaksiyang oras dahil alam niya kung paano pumunta sa kawayan ni Isabela. Noong tumira siya sa palanan, ay bumayahe nga siya. Halos 8 oras din yata siyang bumiyahe, kaya gabi na nang dumating siya sa kawayan. Kagad siyang nagtanong kung saan matatagpuan ang bahay ni Governor Escanio, at dahil kilala ang taong hinahanap niya, ay kagad na naituro sa kanya. Isang mansyon ng bahay ng mga Escanio. May malaking padarayunan na nakapalibot sa buong bahay. Hindi na siya nagtataka dahil isang governor ang may-ari niyon. Magdodoorbell na sana siya nang may dumating na pajero at tumigil yun sa harap niya. Nang mabuksan ang pinto sa harap, ay bumaba ang isang ginang na nasa late 50s na siguro ang edad. Good evening, ma'am. Alanganing bating niya sa babae. Nakita niya ito kahapon sa painting exhibit kasama ang governor. Hindi ito kagad sumagot. Tila sinisino muna siya. Pagkawan ay nagsalita. You must be the queen of my son. I'm Olivia. Aslan's mother. Ngitindihan niya ito at sinuklian naman niya yun bago siya nagpakilala. Don't tell me galing ka pa ng Manila. We never had the chance to meet yesterday, pero nakilala kita dahil sa ginawang portrait ni Aslan sa'yo. Pumasok ka na muna, Iya. Pinindot na ang doorbell at wala pang ilang minuto ay binuksan niyon ng isang nakauniformadong lalaki. Bago sila pumasok ay kinausap muna ito ang driver ng pajero na ipasok ng sasakyan. Dinala siya ni Mrs. Canyo sa maluwang na salas. Halata ang karayahan sa mga gamit na nakikita roon. Kakausapin ko po sana si Aslan. Simula niya nang makaupo siya sa sopa. I'm sorry. Aslan got back to Manila after lunch. Akala nga namin ng daddy niya ay bukas pa siya babalik. Inihatid lang kasi niya kami rito. Pagkatapos niyang makatanggap ng tawag mula sa kakambal, ay nagmamadali na siyang umalis. Tungkol yata sa isang painting niya na nabili. She bit her lip in desperation. Walang pumasok sa isipan niya ng mga oras na yun kung ano ang susunod niyang hakbang. Pagod na siya. Emotionally and physically distressed. Lumito ka na muna, Iya. Hindi na kita papayagang umalis, lalo pang at gabi na, wika ni Mrs. Escanio. Hindi na siya tumutol dahil pakiramdam niya. Anumang oras ay bibigay na ang kanyang katawan. Nakatulog si Malka subalit nagising din siya dahil sa malakas na kulog at kidlat. Dahil sa gulat ay napabangon siya sa kama. Narinig mula sa labas ang malakas na pagbagsak ng ulan. Akala pa niya nung una ay nasa Maynila siya, pero kagad din niyang naalala na nandoon siya sa bahay ni Aslan sa kawayan. Nakilala niya kanina ang daddy ni Aslan. Alam niya nagtataka ito nang makita siya pero hindi naman nag-usisa.
Katulad ng asawa nito ay mainit siyang tinanggap nito. Napansin niyang bukas ang bintana ng silid na inuok pa niya. Tumayo siya at nang mamadaling sinara yun dahil pumapasok ang tubig ulan. Ilang pihit na ang ginawa niya pero hindi niya maisara ang bintana. Nababasa na rin siya ng ulan. Pumalik siya sa gilid ng kama at binuksan ang side table lamp. Hindi umilaw iyon. Napatingin siya sa labas ng bintana. Wala ring ilaw ang mga poste. Ibig sabihin ay walang kuryente. Nangangapang lumapit siya sa pinto at bago niya narating iyon ay may natabig siya sa ibabaw ng mesa at bumagsak iyon. Hindi na pinansin iyon dahil madilim. Nang makapan niya ang siradora ng pinto ay binuksan niya iyon. Nagulat siya dahil may taong nakatayo sa labas. Dahil silhouette ang nakikita niya, mapagkakamala nitong multo. Dracula to be exact dahil nakasuot ito ng mahabang roba. My God, what are you trying to do? Kill me. Halos pasigaw na sabi ni Rito. Naalala niya ang kanyang mga napapanood sa horror at massacre movies. I'm sorry, I didn't mean to scare you. May narinig kasi akong kalabog sa dingding. Tapos may bumagsak kaya pumunta ako rito. My room is just next to yours, wika ni Aslan. Anong nangyari sa'yo at bakit basang-basa ka? May kahalong galit at pag-alala ang tinig nito. Biglang nawala ang takot na nasa dibdib niya at napalitan niya ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang matunghayan niya ang gwapong mukha nito. Pakaramdam niya nung oras ay baka hindi niya mapagilan ang sariling yakapin ito. Hindi ko kasi may sara yung bintana. Hihingi sana ako ng tulong kaya ako lumabas. Gusto niyang batukan ang sarili dahil hindi niya mapigilang pag-stammer. Idagdag pa raw ng tila paru-paro sa kanyang sikmura. Kaagad namang kinuha ito ang kandila na malapit sa hagdan at pumasok ito sa silid niya. 5 minuto pa lang mula nang mawala ng kuryente. Baka maya-maya lang ay magkaroon na. Sabi nito pagkatapos maisara ang bintana. Nakala ko ay namas sa Manila ka. I was 8 hours ago. Would you believe I traveled almost 24 hours today? Parang ginawa kong kaya puto ko bawang Manila to Isabela. Bumalik agad ako rito dahil wala sa Manila ang sadya ko. Yun pala ay nandito. Hindi niya alam kung may katulugan ng sinabi ito dahil wala siyang mabasang reaksyon sa mukha nito. Kailangan mo nang magpalit ng damit at baka magkasakit ka. I leave you now, pati na itong kandila para may magamit ka. Pagkasabi nila ay tumalikod na ito at lumabas ng silid. Naiwan siyang dismayado dahil wala man lang siyang nakitang excitement sa mukha nito kaninang makita siya. Samantalang siya ay halos magkanda buhol-buhol ang dila at ang kanyang hininga dahil sa sobrang nervous ng matunghayan niya ito. Parang baliwala lang dito kung nandoon siya. Hindi man lang ito nagtanong kung ano ang dahilan at bigla siyang napasugo doon. Gusto niyang umiyak dahil nagpakahirap siyang pumunta roon. Yun pala ay wala namang magandang kahihinatnan. Marahil ay gustong ipabatid ni Aslan na walang dahilan para pumunta siya roon. Hindi lang masabi ito ng diretso sa kanya. Madilim pa ang paligid nang magbalak si Malka na umalis dahil wala nang dahilan para magtagal pa siya roon. Babalik na siya sa Maynila at siguradong maaabutan pa niya ang first trip. Hindi na lang sana siya nakinig kay Ginger nang sabihin itong makapagliwanagan siya kay Aslan. Masyado kasi siyang nadala sa mga sinabi ng kaibigan na kesyo mahal din siya ni Aslan etc. Iyon pala ay kabaligtaran ng lahat. Naiinis na rin siya sa kanyang sarili dahil palagi na lang siyang umaasa. She kept on jumping to wrong conclusion. Kailan ba siya matututo? Kung galit sa kanya si Aslan, so be it. Bahala na ito sa buhay. Basta ang alam niya ay wala siyang ginawang masama. Period. Umalik na ang kuryente kaya hindi na siya nangapa sa dilim. Pagbaba niya ng hagdan ay nakasalubong niya ang mayordomo naman ng mga eskanyo. Nakilala na ito kagabi dahil ito ang nagdala sa kanya ng magiging silid niya. Aalis na kayo, ma'am. Halatang nagulat ito nang makitang bitbit na niya ang kanyang bag. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya. Opo, manang. Hindi na ako makakapagpaalam kina Governor. Pakisabi na lang po na nagmamadali ako. Magalang na sagot niya rito. Halatang atubili ito kung papayagan siya. Ma'am, dumating na po si Senyorito Aslan. Baka hanapin niya kayo kapag nagising. Huwag po kayong mag-alala, manang. Dahil nagkausap na kami ni Aslan kagabi. Aalis na po ako. At tuloy-tuloy na siyang lumabas ng bahay. Umaambong pa nang makalabas siya ng malaking pinto. Kaya ng mayordoma ay nagtaka rin ng gwardya nang sabihin niyang aalis na siya. Marami naman sigurong tricycle dyan para maghatid sa akin sa terminal ng bus. Sabi niya rito. Tumango naman ito. Binuksan ito ang gate para sa kanya. Mang Roger, huwag mo siyang palubasin. Huwag mong buksan ang gate. Mari ang utos ng isang boses mula sa beranda ng bahay. Kahit hindi siya lumingon ay alam niyang si Aslan iyon. Nagmamadali na siyang humakbang dahil ayaw niyang abutan siya ito. Naiinis siya rito. Subalit pinigilan siya ng Mang Roger sa kanyang braso
at pagkuha na ay mabilis nito muling isinara ang gate at inilak. Tinignan tuloy niya ito ng masama. Tila nahihiya na nagbaba ito ng muka. Pasensya na po, ma'am. Sumusunod lang ako sa utos. Where do you think you're going, Queenie? Maautoridad na tanong ni Aslan sa kanya nang makalapit ito. Mabuti na lang pala at ginising ako ni Manang Chofila. Sinabi niya sa akin aalis ka na raw. Inis na tinignan niya ito. Ang plano niyang mag-alas sa boses sana ay hindi na niya nagawa dahil unang nag-react ang kanyang puso nang magsalubong ang kanilang mga mata. His eyes were warm and soft habang nakatitig sa kanya. Para siyang matutunaw na hindi siya maintindihan. Pinilit lang niya ang sariling ibalik ang kanyang composure. Of course, I'm leaving. Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko pa rito? Gayon pa naman ay mahangmong pa rin ang sagot niya na iniwasan ang tingin nito. Para kausapin ako. Anitong Foreman, hindi ba ito yung dahilan kaya ka nagpunta ka rito? Nag-long distance call sa akin ang kakambal ko kahapon at sinabi niyang hinahanap mo raw ako. Nabanggit niya sa akin ang tungkol sa mistaken identity. Nagkibit balikat siya. Akala ko kasi ay iisa. Iyon lang bang sinabi niya sa iyo? Hindi siya nagpahalatang nag-alala siyang baka nabanggit nito ang damdamin niya rito. Tumango ito. The reason why I went back to Manila is because of you. At sabi nga ng kakambal ko, kailangan mo raw akong makausap and Sergeant. Pero walang makapagsabi sa akin kung nasaan ka. Hindi pa alam naman ng kakambal ko na sumugod ka rito. Mabuti na lang at tinawagan ko si Ginger at sinabi ang nagkausap kayo. Sa kanya lang ako nakapagpaalam. I really wanted to apologize for you for not answering your calls before. Gusto niyang pagtawanan ng kanyang sarili dahil ngayon lang niya na-realize na parang ang babaw ng dahilan niya kung bakit pa siya sumugod dito. Dapat pala ay hindi na lang siya si Aslan na makabalik ng Manila. Sino ba ang nagtulak sa kanyang pumunta noon? Nagkamali pala siya nang sabihin ito sa kanina na si Ginger ang salarin. Ang puso pala niya ang salarin. Wala na bang ibang sinabi si Ginger? Muli ay may pag-aalalang tanong niya. Baka umapila naman ang kaibigan niyang iyon. Tumaas ang mga kilay ni Aslan. Bakit? May dapat bang sabihin sa akin si Ginger pati ang kakambal ko? Na nagtatakang tanong nito na nakahalata na yata. Napahiya siya kay Brianna siyang umiling. Pagkatapos nila na magitan sa kanilang ilang sandaling katahimikan, they want to come in and talk, Queenie. Medyo umaambon pa at baka magsakit ka. Ito ang bumasag ng katahimikang iyon. No, I wanna go home. Matigas na pahayag niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Kahit sabihin kong mahal kita, may pagsusumamo sa tinig nito. Lumapit sa kanya at ginagap ang kanyang palad. Napalunok siya. Tama ba ang kanyang narinig na mahal din siya nito? Hindi, baka nabingin na naman siya katulad ng dati. Bigla siyang napaiyak. Yun ay marahil ang epekto ng pagiging emotional exhausted niya. Kinabig siya ni Aslan at dinila sa dibdib nito. Ilang minuto rin silang gano'n ng ayos bago siyang unang nagsalita. Aslan, kailan mo pa ako minahal? Tanong niya habang nakasubsob pa rin ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ngumiti ito. I guess I already fell in love with you the time I met you. Noong tinulungan kitang makatakas sa madrasa mo. Mula noon hindi ka na nawala sa isipan ko. Alam mo bang matagal ko nang nagawa yung portrait mo na nasa exhibit ko. Ginawa ko yun nung nawala ka sa ospital na pinagdalhan ko sa iyo. Binigyan ko lang ng pangalan noong malapit na ang exhibit at bago lang ay yung holding your love painting. Mahabang paliwanag nito. Queenie, did you remember once you asked me why I was helping you write? Tumangala siya rito. Sinagot mo ako noon na dahil sa guilty ka sa nangyari. Umiling ito. I was supposed to say because I love you. Pero paano ko gagawin gayong alam ko ang tungkol kay Daniel? Hindi ko kasi nakalimutan ang sinabi noong nasa resto tayo ni Michi na kapag nagkita uli kayo ni Daniel ay magkakabalikan kayo. Napakunot na siya. Hey, I didn't say that. Kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi ko ay baka may posibilidad. But Daniel is your first boyfriend. Sinabi mo pang napaka-idealistic mong tao na gusto mo kapag first boyfriend ay dapat sinarin ng huli. I felt so devastated but I said to myself, I have to make you fall in love with me. I did my own way to make you fall for me. I pursued you in every way para makalimutan mo si Daniel. As much as possible, I always had time for you kahit nung nandito ako sa Isabela. Akala ko ay nagawa kong ma-inlove ka sa akin. Liligawan na kita pagbalik ko sa Manila. Malaki ang expectation ko na sasabihin mo ring mahal mo ako. But it turned out na si Daniel pa rin pala ang mahal mo. Kasama mo yata sa butik yung nagsabi sa akin na Daniel ang pangalan ng bisita mo nung tanungin kita. I saw you kissing him that day and I got jealous and mad. Nagulat na nga ang mga tao sa loob ng butik nung matabi ko ang malikin at bumagsak. May lumatay na lungkot sa mga tanto.
Oh, ikaw ang sinasabi ni Emmy na customer na nakatabig ng manikin. Ulalas niya at kasunod din ang nagpaliwanag siya. Aslan ang musbong ang matinding pagmamahal ko. Kasayo, I don't know kung kailan. Basta ang alam ko, sumisir ko ang puso ko kapag kasama at kausap kita. Ikaw ang palaging laman ng isip at puso ko. At hindi maikukumpara yun sa naging damdamin ko kay Daniel. I was wrong when I told you about the first boyfriend being the last. Lagi kong hinihintay ang pagbabalik mo dahil may pakiramdam ako na sasabihin mo nang mahal mo rin ako. But I was hurt when I learned you were getting married. Iyon ang dahilan kaya hindi ko tinatanggap ang mga tawag mo. Iyon pala ay hindi ikaw ang nasa dyaryo, kundi ang kakambal mo. Pero mas masakit ang naramdaman ko nang nagalit ka sa akin ngayon hindi ko naman alam ang rason. Tapos kagabi, bakit hindi mo ako kinausap? You seem very cold. Kaya nga naisipan ko na lang na umalis dahil baka ayaw mo akong makita. Parang maiiyak na naman siya kaya napapikit siya. Naramdaman niya ang paghaplot nito sa kanyang pisngi. Naroon ang suyo at pagmamahal. I'm very sorry, love. God knows na hindi ko gustong saktan ka. Hindi sa ayaw kitang kausapin kagabi, kundi umiiwas lang ako. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nagkaayos din tayo agad kagabi. Nadulas ang kakamal ko nang sabihin niya sa akin na mahal mo ako and even Ginger. Napangiwi siya. Akala ko ba ay? Sinelyohan ito ng mabilis na halik ang kanyang mga labi. Gusto ko kasing marinig mismo sa bibig mo na mahal mo ako. Bala ko rin namang kausapin ka, pero ninahan mo ako. God knows how much I miss you and that I wanted you so much. Nang dumating ako kagabi, kinausap ko na sina daddy at mami tungkol sa'yo. My mom warned me to respect you and I do respect you a lot. Iniisip ko rin ang sasabihin ng mga tao sa loob ng bahay. And you know what? Hindi pa ba kayo papasok sa loob? Lumalakas na ang ulan at ayokong magkasakit ang mamanugangin ko. Sabay silang napalingon sa beranda na nasa second floor. Ang daddy ni Aslan ang nagsalitang iyon. Katabi nito ang asawa na nangingiti. Mababa ka sa mga mukha ng mga ito ang kasiyahan habang pinagmamasdan sila. Nahihiyang nagbaba siya ng mukha. Hindi lang kasi ang mga magulang ni Aslan ang nanonood sa kanila, kundi maging si Mang Roger at ang mayordomo. Let's go inside, Aslan. Pabulong na sabi ni Rito. Tumawa ito sa kahinawakan siya sa baba. Alam mo ba kung anong sinabi ng fortune cookies ko noon? Tanong niya. Hindi mo nga sinabi sa akin eh. It says, the queen can do no wrong. It's so simple, pero hindi ko maintindihan noong una dahil iniisip ko kung anong koneksyon nun sa buhay ko. But now I do because you, as my queen, I can do no wrong when you lectured me about love and achievement. You ordered me to listen to you and I did. I guess I'm a good advisor. Pilyang kinindatan niya ito. Tumawa itong ngunit kaagad din sumaryoso. I love you very much, Queenie. You are the greatest achievement I have in my life. The love that I have found in you. Isang matamis na ngiti ang pinakawalit niya. Are you going to promise me to look after me, slay my dragon, and protect me, Aslan? Yes, you just have to hold on to me, love. She sighed with joy. Yumakap siya sa leeg nito at saka tinignan ito. You're the man I love, Aslan. There will be no one else. Hold on to me also, love. Buong pagmamahal na pahayag niya rito.